Okay, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Sa atin, sa inyo na narito this channel of ours, magandang panunod. So dito, i-clarify lang natin. Dahil mga paniwala lang natin to. Wag niyong walang kayong mag-comment diyan ng masama. Dahil paniwala lang natin to. Pwedeng hindi kayo may iba kayong paniwala. Bahala ka kung ano sa paniwala mo. Dahil ito, paniwala ko lang to eh. Hindi ko sinabi na totoo to. Hindi ko sinabi hindi totoo. Ngunit dito, mayroon kasi akong kausap na religious leader. Sabi niya, ang Panginoon daw, si Jesus Christ ay maninirahan kasama natin. Maninirahan kasama dito sa atin. Aywan ko lang kung sino sa kanila ang nagsabi ng totoo. Yung isa, sabi niya, puro yun mga religious leader. Sabi niya, maninirahan si Jesus Christ dito ng 1,000 of years kasama natin. So masisiyahan tayo dahil sa nandiyan sa atin ang Panginoon. After that yun, parang mayroong tribulation. If I'm not mistaken, I was not able to dig deeper the meaning of that word tribulation. Parang ano ba yun? Parang tribulation, parang chaos, pero parang mayroong trouble. Yan, after that mayroong great tribulation, mga masasama mga pangyayari siguro yun, ibig sabihin ng tribulation. Ang sabi naman ng isa, ito naman ang isa tinanong ko, dalawa kasi yan, religious leader na tinanong ko ang sabi ko, Pastor, paano natin nalalaman ang pagbalik ni Jesus Christ? Sabi natin para siyang magnanakaw. Sabi niya, sabi ko, paano natin nalalaman ng taga-Amerika pag dito siya nagpapakita sa Pilipinas? Pag doon siya nagpapakita sa Amerika, paano natin siya nakikita sa Pilipinas? Ang sabi niya, mayroong maraming satellite May satellite, yung satellite, siyempre, manonood sa satellite yung mga tao. So nakikita sa lahat dahil mayroon sa satellite sa bawat nasyon. Lahat ng nasyon mayroon satellite, nakita ang Jesus Christ pag dumating. Ngunit sa kalaunan, sabi niya, ang power ng Panginoon sobra pa yun sa satellite So hindi na ako nakipag-ano sa kanya dahil sa kanya rin yun. So ngunit ito ang hindi ako nakipagtalo kasi pag mayroon akong alam, hindi ako nakipagtalo sa kanila dahil pag nakipagtalo ka sa kanila, baka mawala ang friendship niyo. Nagre-respeto ako sa kanila. Kahit marami akong alam, hindi ako nakipagtalo. So ngunit ito ang katotohanan. Ang sinabi niya ng pagdating ni Jesus Christ, nandiyan sa ulap. As far as I know, sa mga teaching na sa PBMA, ito ang sabi. Si Jesus Christ ay ang ulap, ibig sabihin yung tao. Nandiyan sa ulap, nandiyan sa tao. So maninirahan siya kasama natin. Yun din ang teaching niya ng isang pastor na religious leader na kausap ko yun. Iba ang mga teaching nila. Ngunit itong isa, parang nagkakatugma sa hindi naman nagkakatugma dahil iba yun ang teaching nila sa PBM na iba-iba. Ngunit ito na hindi ko rin sasabihin kung sa PBM ito o hindi basta ito, Jesus Christ ang maninirahan katulad natin. Lang maninirahan si Jesus Christ sa katulad natin dito sa atin. Sa pagdating niya, para siyang isang magnanakaw So dito, ngunit malalaman ng lahat dahil sa mayroong angel
na magpapatunog ng trumpeta. Ito hindi rin yun ang sa iba niliteral nila yon. Ngunit for me, this is my belief. Hindi ito tinuro ng sa iba. Hindi ito tinuro sa iba. Walang nagturo dito sa akin. With my own research to. Pwede kang maniwala, pwedeng hindi. Ito for me. Ang ibig sabihin doon, na mayroong isang angel na ang ibig sabihin ng magdadala ng trumpeta. It means nagpapaalam sa lahat na nandiyan na Jesus Christ yung trumpeta, mapakinggan sa mula sa silangan hanggang kanluran yung trumpeta. Trumpeta ba yun ang totoo? Hindi yung trumpeta. Yun ay social media. Social media yon na nagsasabi na nandito na Jesus Christ. Nandito na Jesus Christ eh. So what I say doon sa isa sa message ko, titingnan mo dyan kung sino Jesus Christ. Yan. Dahil as far as I know, with my own belief, basta tuwan nyo kong questionin. Dahil sa akong belief ko lang to. As far as I know, si Ruben Idira Eglio Sr. yung reincarnation of Jesus Christ. So sino ba ang nagpapatunog niyan? Ako. Ako ang nagsabi sa inyo na si Ruben Idira Eglio Sr. ay siya na si Jesus Christ. So ano pa? Diba maliwanag yon? Parang isang trumpeta yon eh. Dahil ang message ko to ay nalalaman to sa buong mundo eh. Ang hindi lang nakakaalam nito ay ang mga foreign countries. Ngunit ayaw ko i-translate to sa English dahil sa hahayaan ko sila na aalamin nila kung paano nila maintindihan to ng sinabi ko sa inyo ng Tagalog. Ngunit talagyan ko dyan ng caption ng translation sa English upang maintindihan rin internationally. So dito yun, parang biro lang yun. Parang biro, ngunit malalim ang ibig sabihin yun. Ngunit sa reality, ang belief ko kasi yun eh. Master Ben Idira Eglio Sr. is the reincarnation of Jesus Christ. Dahil yon sa mga nalaman ko tungkol sa kahulugan ng Alpha and Omega na sinabi niya nang tinanong siya na Panginoon, paano namin nalaman na ikaw na yon? Kung ilagay niyo lang sa utak niyo. Kung hindi si Jesus Christ maninirahan dito sa lupa, bakit sinabi niya na malalaman mo na ako to dahil I am the Alpha and the Omega. Yan. Hindi mo ba yun intindihan? So, which means na malalaman mo na siya dahil sa aalamin mo muna ang Alpha and Omega. Pag nalalaman mo yun, my friend, pag nalalaman mo yun, talagang maniniwala ka na si Master Ruben Idira Eglio Sr. ang reincarnation of Jesus Christ. Maniniwala ka talaga. Yeah. Ngunit dahil hindi nyo alam at hindi ko rin ipapaalam sa inyo, dahil ako lang nakalam nito eh. You have to dig deeper. What is the most important na maniniwala ka? Ngunit hindi ko sinabi sa inyo na maniniwala ka. Depende sa iyo. With my own belief. Yung belief ko lang ito. Pinalam ko sa inyo. My friend, huwag ko lang habaan ng todo. At least, pinapatunog ko ang trumpeta na pinapaalam sa inyo that Ruben Idira Eglio Sr. is the reincarnation of Jesus Christ. Have a blessed day, everyone.